Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, flood control hearing ng Senado kanselado until further notice ayon kay Senator Lacson. Illegal investment scheme bistado ng NBI matapos mambiktima ng mga retiradong sundalo. Malakas na aftershock muling naramdaman sa Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sinuspende muna ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Ayon sa chairman nitong si Senator Ping Lacson, ito ay dahil sa hindi pa handa sa susunod sanang pagdinig sa October 8 ang mga ipepresentang dokumento. Gaya ng tell-all affidavits ng mag-asawang kontraktor na Diskaya mula sa DOJ at ang investigasyon ng Manila Regional Trial Court sa posibleng paglabag sa notarized document ni Orly Guteza. Ikinonsidera rin sa suspensyon ng conflict sa schedule ng iba pang pagdinig ng Senado, partikular sa budget at Commission on Appointment hearings. Dahil dito ipinaalam ni Lacson kay Senate President Tito Soto III ang kanselasyon until further notice ng pagdinig. Unang iniulat ang suspensyon ng flood control hearings nang isiwalat ni Senator Amy Marcos na mayroon umanong usap-usapan na hindi na itutuloy ang pagdinig at sa halip ay maglalabas na ng partial report ang komite. Sagot ni Lacson kay Marcos, dapat siyang dumalo sa committee hearing nang hindi siya nalilito. Arestado ng National Bureau of Investigation na NCR ang isang babaeng sangkot sa umano'y illegal na investment scheme na nambibiktima ng mga retiradong sundalo. Kinilala ang suspect na si Dominga Supnet Mejia na natimbog sa ikinasang entrapment operation sa Cubao, Quezon City noong Setyembre 30. Ayon sa reklamo, inialok ni Mejia ang mataas na tubo kapalit ng puhunan kahit walang lisensya mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Isa sa mga biktima ang nagbigay ng 900,000 pesos na pension fund. Ngunit hindi na naibalik ang pera maliban sa 120,000 pesos. Nadiskubre ng investigasyon na marami pang ibang nabiktima gamit ang parehong modus kung saan pinapautang umano sa mga retirado ang pera ng investors kapalit ng processing fees at pangakong tubo. Sinampahan siya ng kasong paglabag sa RA 11765, RA 315 o estafa ng Revised Penal Code at Securities Regulation Code o RA 8799. Panibagong malakas na aftershock ang naramdaman sa Cebu mag-aalas 6 ng gabi nitong Sabado, October 4. Naitalang magnitude 4.6 na lindol bandang 5:41 PM na sinasabing aftershock ng mapaminsalang magnitude 6.9 na lindol noong Martes ayon sa FIVOX. Naramdaman ang intensity 5 sa Bogo City, Cebu, habang intensity 4 sa Tabogon, intensity 2 sa Lapu-Lapu City habang intensity 1 sa Argao, Cebu. Bago ito, as of 4 PM kahapon, halos 5,400 na aftershocks na ang naranasan sa Cebu. Higit 20 sinkholes din ang nagsulputan sa iba't ibang bahagi ng Cebu kasunod ng malakas na lindo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.